para maligtas tayo, dapat mayroon tayong pananampalataya doon sa grasya na tayo ay maliligtas. Iyan ang saving faith. Pero kung mayroon kang faith na binigay ng Diyos sa iyo, hindi ka naman mananampalataya na maliligtas ka, hindi magtatrabaho sa iyo ang faith na yan. Parang muscle, hindi mo yung exercise. Dapat exercise mo. Maniwala ka. Ang exercise ng faith is to believe. At to put that into action, na gawin. At panampalatayaan, panghawakan. So pag may saving faith, yun ang nagsasabi sa atin na tayo ay makasalanan. Kasi kung wala tayong kasalanan, walang saving faith. But because makasalanan tayo, ang ginawa ng Diyos, naglagay siya ng saving faith para tayong mga makasalanan ay maligtas sa pamamagitan ng biyaya at sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Naintindihan? Ano yung saving faith? Ginaw? Saving faith, ano yun? Gusto? Sino nakakaalam saving faith? Kanina, small faith. Kailangan niya mas i-practice. Ngayon, saving faith, ano dapat gawin? Ang saving faith, siyang nagsasabi sa atin na tayo ay makasalanan. Bakit? Kasi kung makasalanan ka, hindi ka makakapasok sa langit. But because may ginawang idea ang Diyos na saving faith para maligtas ka sa pamamagitan ng kanyang biyaya, binigay sa atin, yung awa niya, yung mercy, binigay sa atin. Bakit binigay? Sapagkat tayo ay nananampalataya sa Kanya. Kaya binigay niya. At tayo ay magkanong kaligtasan. Kung wala kang faith, walang saving faith. Ang saving faith allow us to realize Jesus, our Savior. Kapag mayroon kang saving faith, ito magtuturo sa iyo, magsasabi sa iyo na ang iyong tagapagligtas walang iba kundi si Kristo Jesus. Alam mo ba yun? Walang iba nagliligtas sa iyo. Pag mayroon kang saving faith, it's only through the Lord Jesus Christ. Hindi pwede kay Moses, hindi pwede sa kapitbahay mo, hindi pwede sa manager mo. It's only Jesus Christ. Your saving faith will come from the only Lord Jesus Christ, not to anyone. Saving faith allows us to obey the plan of God for salvation. Para maligtas tayo. Yung saving faith natin ang tuturo sa atin na maintindihan, magawa, maganap sa buhay natin ang kaligtasan sa plano ng Diyos. Okay? Saving faith. Ano pa? Pag mayroon kang saving faith, kasi yung saving faith mo nagsasabi sa iyo, magmo-motivate sa iyo na magsisi ka, magpabautismo ka na sa pangalan ni Jesus. Yun ang magsasabi siya, mali. Kasalanan yan. Di ba? Yung saving faith mo magsasabi, paano kita maliligtas? Ayaw mong huminto sa kasalanan. Kaya lang intuan mo yan, sundin mo ang Diyos para yung saving faith na binigay ng Diyos through grace, through your faith, ay mangyari. Okay? Saving faith. Ha? Tama ba? Mali. Kaya, anong unang faith natin? Little faith. Pangalawa, natural faith. Pangatlo, saving faith. Okay? Amen. Ano sabi ng Matthew 8, verse 10? Ito po yung Espiritu. Ang Espiritu ng mga daw tapos malikot. Yan yung Spirit ng parang. Matthew 8:10. Ano sabi? Matthew 8:10. Maghintay lang yung rapture. Hindi po sa takot. Espiritu niya. Kung saan ka naman tayo doon yan, magtayo lang ng doon. Hintay niya yung rapture. Pero kung Spirit mo lumalabas malikot, delikado na tao yan. Matthew 8, verse 10. Ano may sabi dyan? Di ba yan ang story ng isang centurion, isang sundalo, isang opisyal ng military? Di ba yan? Na meron siyang katulong na may sakit.
Basahin, basahin. Matthew 8:10. Istorya ng isang sundalo na ang kanyang katulong sa bahay ay may sakit. At siya lumapit kay Kristo. Noong panahon na nakita niya si Kristo, sinabihan niya na yung aking katulong ay may sakit. Ano sinabasahin? 8:10. Verse 8:10. Wala na. Yun ang magbasa. When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed by him, Truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith. Okay. Wala daw sa Israel siya nakitang kasing laki ng faith ng sundalo na yun. Kasi ano sabi ng sundalo? Boss, sabi niya, Jesus, hindi mo na kailangan pumunta ng bahay para gumaling yung katulong ko. Sabihin mo lang, gagaling na siya. Yun ang matinding pananampalataya. Kaya sabi ni Kristo, I tell you the truth, we have no found anyone in Israel with such great faith. Yung sundalo, matindi ang panampalataya niya kay Kristo. Kaya sabi niya, hindi mo na kailangan, Lord, pumunta sa bahay ko para pagalingin yung aking katulong. Sabihin mo lang ang iyong salita, gagaling na siya. So sabi ni Kristo, ang matindi pala ito. Talagang matindi ang pananampalataya ito sa akin. Yan ang tinatawag na great faith. Mayroon ba tayo niyan? Amen. Dapat mayroon tayo niyan. Hindi ko na kailangan magtrabaho, darating ang pera. Pwede ba yun? Amen. Hindi ko na kailangan magtrabaho, darating ang pera, ipoprovide ni Lord. Pwede ba yun? Pwede yun? Hindi ka magtrabaho, darating ang pera mo? Ano? Okay. Another faith. Oh. Another faith, Fruit of the faith. Ano bang fruit ng faith? Ang totoong Kristiyano na nagbubunga ang kanyang pananampalataya, dapat may itong mangyari sa kanya. Dapat ang Kristiyano na yan naubautismuhan ng banal na Espiritu para magbunga ang kanyang pananampalataya. Hindi magbunga nga, but magbunga. The fruit of the faith is if a Christian is baptized in the Holy Ghost, magkakaroon ng bunga ang kanyang faith. Pangalawa, if a Christian becomes a mature Christian, then his faith will have fruit. Pangatlo, dapat ang Kristiyanong yan mag-produce ng fruit of faith. Ano bang fruit of faith? Para magkaroon ng bunga ang faith mo, ang dapat gawin? Ang isang bunga, pag binasa mo sa Galatians 5:22, love, joy, peace, ito yung mga bunga ng ating pananampalataya sa Espiritu ng Diyos. One of the fruit there is faithfulness. Kung faithful ka, yung faith mo mamumunga. Okay? So faithfulness is fruitfulness. Kung mayroon kang faithfulness, mayroon ka rin fruitfulness. Kung mayroon kang pananampalataya, mayroong magbubunga. Okay? Fruitfulness is faithfulness. The other way around. So, para mangyari yon, grow in our Christian life. Ikaw ba'y lumalago sa iyong Kristiyanong buhay? Lumalago pa kayo sa inyong buhay Kristiyano? Ikaw alam mo sarili mo kung lumalago ka, hindi. Hindi na kailangan magsabi pa ang tao. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo
dahil ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, alam mo kung ikaw ay lumalago sa iyong Christian life. Alam mo yun. Andiyan sa Biblia lahat. Lumalago ba ako? Minsan kung nag-iisa kayo, bago matulog, tanongin yung sarili nyo. Tanongin yung sarili nyo, lumalago ba ako sa sarili ko? Lumalago ba ako sa faith ko? Tanongin nyo kasi kayo lang makakasagot nun. Diba? Individual po yun. Kayo lang ang makakasagot at kayo rin ang nakakaalam kung kayo ay lumalago. Kaya kung hindi kayo lumalago, ang destinasyon natin yan sa impyerno. Kasi wala makakapasok kung walang pananampalataya. Tanongin mo sarili, may faith ba ako? Lumalago ba ako sa faith ko? Kung hindi ka lumalago, ay magbasa ka na. Mag-research ka na para makapasok ka sa langit. Kasi kung hindi, sorry to tell you, you're going down to hell. Okay? Another thing is indwelling Him as to be strong in His spiritual life and character. O dito, ang iyong life at ang iyong character spiritually. Namumunga ba? Namumunga ba?